ah, kabutihan ng Diyos. Kaya nga po, sa pagpapatuloy natin, tayo po ay nasa ika-26 na gabi ng atin pong pag-aaral. Ito po ay nasa part 2 na tayo na magtatapos po tayo sa October 17. Kaya nais ko po kayong patuloy na mag-aral at inyong ibahagi pa sa iba ang mga natututunan natin sapagkat ito lamang ang tanging paraan upang tayo ay maging isang matibay na katiwala, alagad at kapartner ng Panginoon. Tandaan po natin ang layunin kung bakit natin hinihiling ginagawa ito. Nag-aaral tayo, naglalakbay tayo sa mga pag-aaral na ito ay upang makilala pa natin si Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga po, sa pagkakataong ito ay awitin o idalangin natin ang kagaya ng dalangin ni David na tayo po ay gabayan at samahan ng Panginoon na inaalam na natin kung ano ang kalooban ng Panginoon para sa atin. Sa awit 119, verse 33 hanggang 35, ito ang dalangin ni David na sinasabi, ituro mo sa akin, o Panginoon, ang daan ng iyong batas, at ito'y aking iingatan hanggang wakas. Bigyan mo ako ng pangunawa upang maingatan ang kautusan mo, at akin itong sundin ng buong puso ko. Akayin mo ako sa landas ng mga utos mo sapagkat aking kinaluluguran ito. Kung mayroon pang isang tao na nakilala niya ang Diyos na gayon na lamang sa kanyang buhay, ay walang iba kundi si David. Sapagkat itinuring siya ng Diyos na a man next to God's heart. Isang tao na malapit sa puso ng Diyos. At ito nawa yung ating dalangin na marating natin sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. At kahit matapos na ito, ay magkakaroon pa kayo ng mga personal na pagkilala sa Panginoon kay Jesus na inyong magiging Panginoon ng inyong buhay. Kaya, samahan niyo po ako sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral sapagkat dito ay atin pong uunawain ang isa namang napakagandang tema na makakatulong sa pagkaunawa natin sa ating buhay kung paano natin makikilala pa si Kristo na ating Panginoon. Sa day 27, ito po ang ating pag-aaral. It is appropriate to ask people how you can help them. Isang nararapat o tamang gawain na tanungin ang mga tao kung paano natin matutulungan sila. Makikita natin ang katotohanan ito sa buhay ng maraming mga karakter na talagang ipinakita ang karanasang ito sa kanilang buhay upang maganap nila ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Lalong-lalo na sa buhay ni Jesus. At isa sa mga karakter na ito, na nagpahayag na ito, ay walang iba kundi si Nehemiah at ang hari na nagtanong sa kanya. Kung makikita natin, isang araw, si Nehemiah na cupbearer ng hari. At ito ay isang mataas na posisyon doon sa kaharian ng Persia na bago pa uminom ang hari ng kanyang inuming ng alak o mga inumin, ay dumadaan muna kay Nehemiah ang mga alak na ito, mga inumin, upang makita kung ito ay hindi nakakapinsala o nakakamatay upang mailigtas ang hari. Kaya
sa kanyang pagdadala minsan ng inumin ng hari, ay napansin ng hari ang kakaibang hitsura sa mukha ni Nehemiah. At dito natin makikita ang pakikipagtalastasan ng hari na kanyang dinala ang paksang ito, ang temang ito, upang makagawa siya ng pagtulong kay Nehemiah at sa bayan ng Diyos. Ito yung mababasa natin sa Nehemiah chapter 2. Ganito ang sinasabi sa atin. And the king asked me, "Why does your face look so sad when you are not ill?" Bakit ang iyong muka ay nakikita kong napakalungkot, yayamang wala ka namang sakit? This can be nothing but sadness of heart. Ito'y walang iba, kundi kalungkutan ng iyong puso. At kay Jeremiah, nang tinanong niya, kay Nehemiah, nang siya'y tanong ng hari, siya'y natakot. Sapagkat bilang isang lingkod ng hari, ang dapat niyang gawin ay magpahayag ng positibong pananaw o pagkatao o ng kanyang emosyon sa hari, sa harap ng hari. At ang nakita ng hari, nakalungkutan sa kanyang muka, na wala naman siyang sakit, ay isang bagay na maaaring maging dahilan ay kamatayan ng mga lingkod ng hari. Kaya si Nehemiah, ang sabi sa atin, ay natakot. I was very much afraid. But I said to the king, "May the king live forever. Why should not my face not look sad? When the city where my fathers are buried, lies in ruins, and its gates have been destroyed by fire." The king said to me, "What is it you want?" So makikita ninyo sa discussion ng hari at ni Nehemiah o sa pakikipag-usap ng hari at ni Nehemiah na mula sa hari ay makikita natin yung katotohanan ito na ibinabahagi sa atin na hindi mali, kundi tama na tanungin ng ibang tao kung ano ang maitutulong natin sa kanila. At ang hari ay ginamit niya ang katotohanan ito, ang karanasang ito, upang ang hari ay makatulong kay Nehemiah at sa ibinigay na misyon ng Panginoon sa kanya upang siya magbalik doon sa Jerusalem at itayo ang templo o ang Jerusalem mula sa kanyang pagkawasak. Kaya nang siya tanungin ng hari, "What is it that you want?" Nehemiah, si Nehemiah ay kaagad na nalangin sa Panginoon at humingi ng tulong kung ano ang mga salitang sasabihin niya sa hari. At ito ang sinabi ni Nehemiah, "I answered the king, if it pleases the king, and if your servant found favor in your sight, let him send me to the city in Judah where my fathers are buried, so that I can rebuild it. And because the gracious hand of my God was upon me, the king granted my requests." Narito ang isang magandang karanasan sa buhay ng hari na ipinakita niya ang katotohanan ito. Totoo na maaari tayong makapagtanong sa ibang mga tao kung ano ang na mga bagay na dapat nating maitulong sa kanila. At ito rin ay karanasan ng Panginoong Hesus nung siya'y narito sa lupa. Napakaraming mga tao siyang pinagaling at ginamit niya ang katotohanan ito upang siya mismo ay magdala ng pagtulong sa kanila. Tandaan natin, kagabi, tinalakay natin na tayo pinapagpala ng Panginoon upang tayo naman ay maging daluyan ng pagpapala sa ibang mga tao. At kung gagamitin natin ang konseptong ito, ibig sabihin,
tayo mismo na mga pinagpala ng Diyos ang siyang hahanap ng kaparaanan. Aalamin ang kalagayan ng iglesia, ng gawain ng Diyos, ng mga tao, mga kapatid o mga tao na nangangailangan. At kung tayo ay pinagpala ng Panginoon, maibabahagi natin ang pagpapalang ito sa pagkaunawa kung ano ang maitutulong natin sa kanila. At ito'y magagamit natin bilang isang iglesia upang sa panahong ito ay maibabahagi natin ang ebanghelyo sa sanlibutan. Kung titingnan natin, si Jesus, isang araw sa kanilang paglalakbay, ay tinawag ang pansin ng 2 bulag na lalaki. Ang sabi sa atin sa Matthew 20:30 hanggang 34 ay ganito, 2 blind men were sitting by the roadside, and when they heard that Jesus was going by, they shouted, Lord, Son of David, have mercy on us. Mahabag kayo sa amin. Ito yung karanasan na makikita natin sa buhay ni Jesus. Umagaw ng pansin sa isang paglalakbay niya ang sigaw ng 2 bulag na lalaki na tinatawag ang kanyang pangalan. Panginoon, anak ni David, mahabag ka sa amin. Kaya tumigil si Jesus at tinawag sila. At mapapansin natin, ito ang naging katugunan ni Jesus. What do you want me to do for you? Ano ang aking maitutulong o magagawa sa iyo? Tandaan natin, ito pala ay isang tamang kaparaanan na itanong kung ano ang maitutulong natin sa kanila. At ito'y ginamit ni Jesus sa karanasang ito ng pagpapagaling doon sa 2 bulag. At kanilang sinabi, Lord, we want our sight. Gusto naming makakita. Napakasimple ng dialogue ni Jesus at ng 2 bulag na ito. Pero tandaan natin na kahit ang kagustuhan, alam ni Jesus ang kanilang kagustuhan. Alam ni Jesus yung kanilang ninanais na sila'y gumaling. At pwede silang pagalingin ni Jesus. Ngunit nararapat din na marinig natin mula sa kanila. Gusto rin ni Jesus na marinig mula sa kanila kung ano yung ninanasa ng kanilang puso. At nang ito'y marinig nila, Lord, gusto naming gumaling. Gusto naming makakita. Ang sabi sa atin, Jesus had compassion on them and touched their eyes, and immediately they received their sight and followed Him. Talagang napakaganda ng karanasang ito. Minsan, bilang mga anak ng Diyos, bilang kanyang mga alagad, bilang kanyang mga katiwala, naghahanap tayo ng pagkakataon. Gusto nating, sa maraming pagkakataon, gusto nating tayo muna ang lalapitan bago tayo makapagbigay ng tulong. Ngunit ngayon, inaayos ni Jesus ang isipan natin upang ating magawa kung ano yung tama. Dapat maging agresibo tayo o tayo ay maging nangunguna na magkaloob ng pagtulong sa sanlibutang ito na nangangailangan ng ebanghelyo ni Kristo. At ito ang halimbawang iniwan ni Jesus para sa atin. It is appropriate to ask people. Tama na magtanong sa mga tao kung ano ang maitutulong sa kanila. Makikita din natin ang senaryong ito sa buhay ni Jesus nung pinagaling niya ang bulag na si Bartimaeus. Sa Mark chapter 10, verse 51 and 52. Kapareho
ng senaryo ng dalawang bulag, si Bartimaeus ay nasa kanyang palagiang lugar kung saan siya nanlilimos sa mga taong dumadaan sa kanya. Ngunit ngayon, narinig ni Bartimaeus na si Jesus ay padaan. Sa pagkakataong ito, na buo, alam na niya na kung sana matagal na niyang hinihiling na sana si Jesus ay dumaan. Sana si Jesus ay ma-encounter niya sa kanyang buhay. At dalhin sa kanya ang isang kahilingan na gusto niyang makakita. Kaya itong si Bartimaeus, nang marinig niyang mayroong komosyon sa lansangan kung saan siya naroroon, at narinig sa kanilang mga pag-uusap na si Jesus ay dadaan, ay nagsimulang sumigaw at kinuha ang pansin ni Jesus. Ang mga tao, nang siya'y magsisigaw, ay sinisigawan din siya na siya'y tumigil. Sinisigawan din siya na siya ay huwag makihalo sa mga karamihang ito. Baka siya masaktan sapagkat siya'y bulag. Ngunit naroroon ang pag-uumapaw na matagal na niyang nanais na gusto niyang makita o ma-encounter si Jesus. Gusto niyang makasalamuha si Jesus. Kaya sa pagkakataong ito na yung pagkakataon na ibinibigay sa kanya. Kaya siya'y sumigaw ng kanyang buong lakas, tumayo at lumakad at hinahanap kung nasaan ang mga tao na sinasabing, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. At nang siya ay marinig ni Jesus, pinayapa ang mga tao at hiniling na dalhin si Bartimaeus sa kanya. At mababasa natin ang karanasang ito. Si Jesus muli ay nagtanong sa kanya. Alam ni Jesus kung anong gagawin kay Bartimaeus. Ngunit upang magkaroon ng pakikipag-usap, magkaroon ng pakikipagtalakayan, at magkaroon ng komunikasyon mula sa nangangailangan at sa tagapagpagaling, si Jesus ay nag-offer ng ganitong katanungan. What do you want me to do for you? Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? The blind man said, Rabbi, I want to see. At nang ito'y marinig ni Jesus, kagaya ng mga naunang karanasan na siya nagpagaling, nahabag si Jesus kay Bartimaeus at sinabi sa kanya ni Jesus, Go, your faith has healed you. At ano naging karanasan ni Bartimaeus? Immediately, he received his sight and followed Jesus along the road. Mga kapatid, sa karanasang ito ng mga taong nakita natin na pinagaling ni Jesus sapagkat kanilang kinausap sila ni Jesus kung ano ang maaaring magawa sa kanila. Kagaya ng hari kay Nehemiah. Maaari nating gamitin sa karanasan na tayo'y mga katiwala ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng engagement sa ibang mga tao. Lalong-lalo na makapag-build tayo ng community at ng isang daluyan na tayo ay maging malapit sa ating komunidad. Dapat tayo ang aalis sa ating lugar at pupunta sa kanila at ating tatanungin, ano ang aming maitutulong sa inyo. Sabi ni John Wesley sa nasumulat ng isang napakagandang quotation na ito. Sinabi niya, do all the good you can. By all the means you can. In all places you can. At all the times you can. To all the people you can. As long as you can. Opo,
Mga kapatid, sa gabing ito ay isang pamanhik sa atin na inaakay tayo sa isang napakagandang karanasan bilang mga katiwala at mga alagad ng Panginoon, mga kapartner sa gawain ng Panginoon. Nararapat maging agresibo tayo. Nangunguna tayo. Tayo ang nagdadala ng inisyatibo na magbukas sa kanila kung ano ang magagawa o maitutulong natin sa kanila. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay salapi ang maitutulong. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kayamanan ang maitutulong. Ngunit merong mga tao na sadyang nangangailangan ng mga bagay na napakahalaga sa kanilang buhay, lalong-lalo na sila ay makaranas ng kapatawaran, ng kaligtasan, ng pagbabagong buhay. At kung hindi natin bubuksan ang daan upang ating malaman kung ano ang kanilang kailangan sa pamamagitan ng pagtatanong na ito, ay hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon na malaman o makapagdala ng pabalita, ng ebanghelyo, ng kaligtasan sa ibang mga tao. Kaya sa karanasang ito na ipinakita ng hari kay Nehemiah at ipinakita sa atin ni Jesus sa mga pagpapagaling na kanyang ginawa, narito ang isang halimbawa na dapat nating sundan. Tama ang ating ginagawa na tayo ay magtatanong sa ibang mga tao kung ano ang maitutulong natin sa Kanya. Nawa sa sandaling ito ay bigyan tayo ng Panginoon ng isang pagkaunawa upang dalhin tayo sa patuloy na pagkakilala kay Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. At sa buhay na ito ay malaman natin na tayo ay lubos na ginagabayan ng Panginoon na masunod ang kanyang kalooban. Kaya't hinihiling ng Diyos na tayo ay makapagtalaga. Upang mabigyan tayo ng inspirasyon sa ating pagtatalaga sa Kanya, ating pakinggan ang awit na ibabahagi sa atin Sister Janelle na may pamagat ang buhay ko'y tanggapin. Take my life and let it be. Tanggapin ngayon inihahain ang kamay ko'y kinusin.